Dear Kuya Poy, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga walang sawang nakatutok sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Pakitago na lamang ako sa pangalang Bong, 34 years old mula dito sa Nueva Ecija. Sa totoo lang, pribado ang kwentong ibabahagi ko sa inyong programa gawa ng hindi ko alam kung tama ba kung gagawin ko itong desisyon na ito. To be honest, ilang taon na kaming kasal ng asawa kong itago na lamang natin sa pangalang Riza. Ang punot dulo niyan ay hindi talaga kami magkasundo ng misis ko pagdating sa usapin ng pagbukod namin sa mga magulang niya. Hindi ko alam kung bakit hanggang sa ngayon ay pinagpipilitan pa rin ni Riza na manirahan kami sa poder ng kanyang pamilya gayong kasal na kami at dapat na bumuo na rin kami ng sarili naming pamilya. Matatanggap ko pa sana kung bagong kasal pa lamang kami, Kuya Poy. Pero kasi 2 taon na rin naman kaming nagsasama ng misis ko sa bahay nila. Hindi naman sa ayaw kong makisama sa pamilya niya pero sa tingin ko dapat naman kasing maging mature kaming parehas ni Riza dahil mahirap para sa akin bilang isang lalaki na nakikisilong pa rin sa bahay ng misis ko kasama ang mga kapatid, pamangkin at ang magulang niya mismo. Kaya ko naman siyang buhayin at alagaan. Pero sa tuwing na pag-uusapan namin na mag-asawa, ang pagbukod ay palaging nauuwi lang sa walang katapusang pagtatalo. Puro sigawan at galit na lamang ang nangingibabaw sa aming dalawa ni Riza na dapat sanang maresolba na sa maayos na paraan. Kaya nga aminado rin akong sumasagi minsan sa isip ko na hiwalayan na ang asawa ko. Total, ayaw niyang bumukod kami para bumuo na nga ng sariling sa amin. Nasa punto na rin kasi ako, Kuya Poy, na pagod na akong ayusin kung anong meron sa amin ni Riza. Sa totoo lang, hindi ko rin naramdaman sa kanya na mabigyang respeto at tiwala ako sa kakayahan ko dahil alam ko sa sarili ko na kakayanin ko naman talagang itaguyod kami. Umaasa ako, Kuya Poy, na makakakuha ako ng payo mula sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programang Heart to Heart. Maraming salamat at hanggang dito na lamang muna ang aking storya. Lubos na gumagalang, Bong. Especially for you. Mga kapatid, at napakinggan nga natin ang kwento ni Bong mula sa Nueva Ecija na problema. Tulungan po natin. Problema kung bakit nga ba ayaw pa ring umalis sa poder ng kanyang mga magulang ang kanyang asawa na si Riza. Well, unang-una, Bong, maganda na, sa tingin ko naman, pinag-uusapan nyo talaga, pinag-aawayan na nga sa ngayon no? At sabi mo pa nga, 2 years na kayo ay nagsasama. Pero hindi dapat natin basta tignan doon sa 2 years na o 3 years na, 4 years na, yung kahandaan ninyo na bumukod. Ikaw ba yung sinasabi mong kaya mo na talagang bumukod sa mga magulang mo o sa mga magulang niya? Ayan, ay kaya mo na mag-provide ng tahanan para sa kanila, at least mag-rent. Ano ba ang mga rason nitong si Riza? Baka naman mas gusto niya na, o baka nakikita rin ng asawa mo na, teka lang, imbis na ibabayad natin sa rent, ay dito na muna, ipunin na muna natin yan until such time na magpatayo na tayong bahay at doon na tayo, tsaka tayo bumukod ng tahanan dito sa amin. Baka naman ganoon ang gusto rin ang pagpaplano nitong asawa mo, Bong. Oo, ikaw ba ay kapag ka nakikipag-usap sa asawa mo, ay pinakikinggan mo yung sinasabi mo at lalo na pinakikinggan mo rin yung sinasabi nung asawa mo? Yan minsan ho kasi ang madalas na problema. Mahal naman ang isa't isa. Opo, mahal ang isa't isa. Pero pagdating doon sa usapin ng mga katulad niyan, ng mga pagbukod o pagbili ng ganitong bagay, ng ganyan, ang mga mag-aasawa dahil sa gusto nila ay para ba nagde-decide as an individual na lamang. Kapag may mag-asawa na tayo, kailangan
ay bubuka ang bibig natin. Oo, pagka binubuka natin ang bibig natin, hindi lamang yung asawa natin ang nakakarinig ng mga bagay na sinasabi natin o nung rason natin, dapat tayo rin mismo. At tayo rin naman, para maiwasan ang mga pag-aaway, ay dapat na bukas ang mga tenga para makinig. Para makinig din doon sa opinyon ng inyong asawa. Before you come up with life's big decisions, katulad nga ng pag-aasawa, ng pagbukod bilang mag-asawa, kung sa tingin ng isa ay hindi pa talaga kaya, you just have to respect that opinion ng spouse mo. O ng asawa mo. Pero kapag unanimous, kapag parehas na kayo, lahat na. At nakasuporta pa sa yung ibang mga, kayang-kaya nyo na yan. Aalalay pa rin naman kami. Sige. Sige na. Ganun na yun. Go signal na yun. It's a green. Green means go, sabi nga. Pero talagang we have to be considerate. Hindi yung pride yung nangunguna sa atin. Ngayon, kung talagang ready na ang lahat, kaya mo na talagang i-provide yan sa asawa mo, mas maganda na, total, nandyan naman ang mga biyanan mo, tulungan mo. Magpatulong ka. Total, anak ka na rin naman nila na kausapin. Itong si Riza na kumbinsihin siya na subukan nyo ng humiwalay o bumukod sa kanila. Pero syempre, gagawin mo ito ng merong pasasalamat, ng merong pagrespeto doon sa mga biyanan mo. Hindi yung, tulungan nyo nga ho ako, kausapin to, gusto ko nang bumukod. Hindi ganun. Kailangan tama ang mga salita mo, no? Salamat ho sa pagpapatuloy sa amin, sa pagpapasilong sa amin. Kaso, talagang medyo mahirap pang kumbinsihin itong anak nyo. Baka pwede nyo akong tulungan, Nay. Baka pwede nyo akong tulungan, Tay, sa pagpapaliwanag sa kanya. At gusto ko ng hindi naman ho kami lalayo, bubukod lamang po kami at bibisita pa rin sa inyo. Yung pagpapaliwanag na ganoon. Okay? Ayan sa mga katulad ni Bong. Again, kapag magsasalita, pakikinggan ang mga lumalabas sa sariling bibig at makikinig doon sa iyong kinakausap. Hindi yung ikaw lang ang pinakikinggan mo naman.